Sa harapan mismo ng hipag ko ay sinabi niya na kung mas nauna kitang nakilala ay sana tayong dalawa ang nagkatuluyan. Kaya ang problema ko ngayon ay parang nakakahalata na ang hipag ko na may something sa amin dalawa ng asawa niya. Tawagin na lang natin siyang Carol. Siya po ay 27 years old at meron siyang live-in partner ng 11 years na at meron silang isang anak. At meron siyang isang hipag na hate niya noon nung bago pa lang sila ng kanyang live-in partner at tawagin naman natin siyang Beatrice. Hindi maganda ang relasyon nilang dalawa ni Beatrice noon dahil sa mga ginagawa nitong mga chismis at paninirang puri nung bago pa lang sila ng kanyang live-in partner. Pero dahil mahal na mahal niya ang kanyang live-in partner at may respeto siya sa mga magulang nito ay hindi niya naiisip na gumanti dahil naniniwala naman siya sa karma. Pero simula na nagkaroon na ng sariling pamilya si Beatrice ay bumait na siya kay Carol pero hindi alam ni Carol kung totoo bang bumait na siya o nagpapanggap lang dahil wala na siyang choice. Dahil si Carol lang nag-iisang tao na hindi nang husga sa kanya nung siya ay nabuntis at kung kani-kanino niya ipinapaako ang bata. Hindi nagtagal ay naging super close nilang dalawa ni Beatrice, palagi silang nagbabanding at pumupunta sila sa bahay nila Beatrice at si Beatrice din ay pumupunta sa bahay nila Carol. Kaya hindi nagtagal ay naging kaklose na rin ni Carol ang live-in partner ni Beatrice na tawagin na lang nating Jumbo. Wala naman naging mali siya kay Carol ang mga sweet gesture ni Jumbo sa kanya kagaya na lang ng pag-akbay. Alam din naman ni Beatrice na gano'n na lang kaklose si Carol at si Jumbo kaya normal lang sa kanya yon. Hanggang nitong nakaraang June 2023 lang ay parang nag-iba na ang pakiramdam ni Carol na parang hindi na kaibigan ang galawan ni Jumbo. Matigas daw kasi ang ulo ni Jumbo, hindi siya nakikinig sa kanyang asawa na si Beatrice basta ginusto niya ang isang bagay ay go lang siya ng go. Pero kahit gaano katigas si Jumbo ay pagdating kay Carol ay isang salita niya lang ay nakikinig agad at sumusunod. Kaya sa tuwing may problema si Beatrice at si Jumbo ay si Carol ang kanyang kinakausap na pagsabihan ng kanyang live-in partner. Sinasaway naman agad ni Carol si Jumbo nang walang pag-aalinlangan. Kaya nitong nakaraan lang ay parang iba na ang nararamdaman ni Carol dahil pagdating sa kanya ay lumalambot bigla si Jumbo at nagsabi pa ito sa harapan mismo ng hipag niya na kung tayo sana ang mas naunang nagkakilala ay sana tayong dalawa ang nagkatuluyan. Rinig na rinig nilang dalawa ang sinabi ni Jumbo dahil magkakatabi lang naman sila sa upuan pero hindi niya nalang pinansin dahil lasing naman si Jumbo. At nitong nakaraang July lang ay nagkaroon ng insidente na hinalikan na lang siyang bigla ni Jumbo habang naghihintay siya sa lababo para sumuka dahil siya ay lasing na rin. Bigla na lang siyang niyakap ni Jumbo at nagulat naman si Carol kaya naitulak niya si Jumbo. Lumabas ng bahay nila si Jumbo at pagbalik niya ay doon na siya hinalikan pero tinulak niya ulit. Ilang beses niya rin binulungan si Jumbo na gulo lang to, hindi ka nag-iisip pero sumagot naman si Jumbo sa kanya nang wala namang makakaalam. Hawak ni Jumbo ang mga braso ni Carol kaya hindi siya masyadong makakilos at lumambot lang si Jumbo sa kanya nang tinitigan niya na sa mga mata. Lumabas na sila sa sala at doon na sila nahiga, magkakatabi sila sa higaan kasama ang mga asawa nila. Ang akala ni Carol ay yun na ang una't huli na gagawin sa kanya yun ni Jumbo. Sa kabila ng ginawa ni Carol na sumubok siyang umiwas sa pamilya at pagtanggi sa mga pag-aaya nito na gumala ulit ay naulit pa rin ang pangyayari yon pero humigit pa. Hindi alam ni Carol kung ano ang maitatawag sa pangyayaring yon dahil nangyari daw yon nang wala siyang consent dahil pinilit lang siya ni Jumbo. Dahil ginamitan siya ni Jumbo ng lakas kaya wala na siyang nagawa hanggang sa nangyari na ang hindi dapat mangyari. Pilit sana ni Carol na iwasan na lang si Jumbo pero ayaw niya naman na makahalata ang pamilya nila na umiiwas siya. Kaya kapag nagkakaroon ng mga family gatherings ay sumasama si Carol at ang kanyang live-in partner. Hanggang sa nagkaroon sila ng family reunion at ang kasama nila ay buong angkan ng kanyang live-in partner at ni Beatrice. At pamilya pa ni Beatrice ang nakasama nila sa isang kwarto, sa kama sila Beatrice at sa lapag naman sila Carol. At nang madaling araw na ay nagising na lang si Carol na parang may humihimas sa kanyang muka at pagtingin niya ay hinahawakan pala siya ni Jumbo. Nahiga naman si Jumbo sa kama at nilaglag lang nito ang kanyang kamay para maabot ang mukha ni Carol. Kaya bigla na lang napatayo si Carol para hanapin ang kanyang asawa at nakita niya naman ito sa sala naglalaro ng ML kasamang ay iba pa nilang pinsan na matagal na nitong hindi nakasama. Niyaya niya ang kanyang asawa na matulog na para sana matigil na ang paghawak sa kanya ni Jumbo pero ang sabi ng partner niya ay wait lang. Kaya walang ibang choice si Carol kundi bumalik na ng higaan pero pagbalik niya ay ganun pa rin ang ginawa sa kanya ni Jumbo. Kahit paluin niya ang kamay ni Jumbo ay hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa hinuli ni Jumbo ang kanyang kamay para hawakan ito ng mahigpit. Noong naramdaman na ni Carol na hindi na masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay ay doon niya lang ito nabawi. Ang problema ko po ngayon ay parang nakakahalata na si Beatrice na may something sa amin ng asawa niya. Una pa lang sana ay umiwas na ako dahil ito ang ayaw ko ang magkaroon ng eskandalo. Dahil ito pong si Beatrice ay medyo may pagka-eskandalosa sa personal man o sa social media. Alam ko po may kasalanan ako dahil hindi naging sapat ang pag-iwas ko at habang buhay ko po yun ihihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ano po kaya ang pwede kong gawin para makaiwas na sa kanila at magkaroon na rin ako ng peace of mind? Ngayon po ay buntis ako pero sigurado naman ako na live-in partner ko po ang ama. Dahil withdrawal naman po ang ginawa ni Jumbo nung may nangyari sa amin dalawa. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Alam nyo sa dinami-dami ng mga ganitong klase ng kwento natin parang sobrang dalang yung hindi nagkabunyagan. Dahil totoo naman talaga yung kasabihan na walang sikretong hindi nabubunyag. Hindi ko alam kung ano yung tamang i-advise ko sa'yo pero ilalagay ko na lang yung sarili ko sa katayuan mo. Halimbawa kung ako si Carol at gusto ko na talagang matigil yung something sa amin dalawa ni Jumbo
Jambo. Siguro sasabihin ko sa kanya na kapag hindi mo pa rin ako tinigilan ay isusumbong na kita kay Beatrice o sa aking live-in partner. At para sa akin kasi, ang makakapagbigay lang talaga ng peace of mind ay yung aminin mo yung kasalanan mo at ihingi mo sa kanila ng tawad. Napakahirap kasi na may tinatago kang sikreto, yung kaba mo na sa tuwing iniisip mo na baka mahuli kayo. Hindi ko sinasabing aminin mo sa asawa mo, ito ay kung ako lang ang nasa katayuan mo. Dahil kung ganyan talaga kahaliparot si Jambo, hindi malayong magkabunyagang kayo. At alam kong masakit to para sa mga asawa nyo, pero mas masakit to kung sa iba pa nila malalaman. Dahil kadalasan ng mga ganito nating kwento ay natitigil lang kapag nagkahulihan na. Kaya ngayon pa lang kung kaya mo nang gumawa ng paraan para makaiwas sa pamilya nila ay iwasan mo na kahit ano pang sabihin nila, kahit makahalata pa sila. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya dahil dyan, graduate ka na. Riza Zamonte, Jasmine Mena Bugay, Joy Belly at Diana De La Cruz. Kaya yun lang. Like and share para alam mo nang namin bukas. Bye-bye!